Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shopinas.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga Pilipinas, kayo po ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Alam niyo bang itong buwan ng Hulyo ay idineklara bilang Nutrition Month? Ngayong taon, sentro ng selebrasyon ang kalusugan ng mga sanggol. May tema po itong pagdiriwang na First 1,000 Days ni Baby, pahalagahan para sa malusog na kinabukasan. At local news pa rin tayo, opisyal lang ang idineklara ng Pag-asa itong pagtatapos ng El Nino 2015-2016 phenomenon sa bansa. Sa press con po nitong nakalipas sa 2 araw, sinabi na naoobserbahan na sa ngayon yung neutral condition. Ibig sabihin po niyan, kung dati ay abnormaliha yung temperatura sa dagat Pasipiko, sa ngayon ay nasa normal na itong kondisyon. Matatandaan natin na halos 4 na bilyong piso yung naging pinsala ng El Nino. Yan po ay sa sektor ng agrikultura, samantalang nananatili namang nakataas yung La Nina Watch sa bansa. Ayon po sa Pag-asa, posible itong ma-develop. Yan po ay sa pagitan ng July, August hanggang sa buwan ng Setyembre. At sa punto pong ito, tingnan naman natin yung mga normal temperatures kapag ganitong bahagi ng taon. Unang-una po sa ating listahan yung Metro Manila, nasa pagitan po yan ng 24 hanggang sa 1.9 degrees Celsius na inaasahan natin na normal temperatures kapag ganitong bahagi ng taon. Sa buwan din po ng July, inaasahan naman natin sa Metro Cebu, ang minimum natin posible yan sa 24.9 degrees Celsius, ang maximum maaari po yan sa 31.5 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan naman sa Metro Davao, halos ganyan din yung ating inaasahan, pero yung ating minimum, posible po yung umabot lamang sa 23.9 degrees Celsius. At sa punto pong ito, tingnan naman natin yung iba pang mga datos na inaasahan kapag ganitong bahagi ng taon. So, batay dito sa ating mapa, inaasahan natin yung below the average temperature na pag-ulan, habang slightly below average naman yung inaasahan natin mga pag-ulan dito sa ilang bahagi nitong ating bansa. Ilan pa rin sa bahagi ng ating bansa yung makakaranas na nung above the average na mga pag-ulan, kasabay po yan ng inaasahang pagpasok ng ilang bagyo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag may bagyo po sa ganitong buwan, inaasahang napapalakas ito ng hanging habagat na siya naman nagdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section nitong ating bansa. At sa punto pong ito, tingnan naman natin gaano nga kaya karaming pag-ulan yung mga inaasahan. So ito nga inaasahan natin yung mga number of wet days. Makikita po natin malaking bahagi nitong ating bansa yung posibleng makaranas ng 16 sa 20 araw na mga tsansa ng pag-ulan. Inaasahan naman natin itong 26 hanggang sa 30 na bilang na mga araw na umuulan dito po yan sa mga bahaging nakamarka ng kulay asul dito sa ating mapa. Inaasahan naman natin yung 0 hanggang sa 5 na number of wet days o mga araw na maulan. Dito po yan sa mga bahagi na partikular na dyan kasama yung bahagi ng Mindanao. At samantala, madalas ka bang matoka sa pagmamaneho habang maulan ang panahon? Narito po ang ilang tips para mapanatili ang inyong kaligtasan. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.